Hi guys, so welcome back again to this channel. So ngayon pa lang guys, mag-apologize na ako sa inyo if, kasi may mga nag-request, Kuya joke ka naman sa mga video mo. So, kasi ako guys, honestly talaga, wala talaga akong sense of humor. So yung mga jokes ko, napaka-corny. So kasi yung mga topic natin dito, syempre, di ba, seryoso. Let's say, thermodynamics. Paano ka ba naman mag-joke ng thermodynamics joke, di ba? So kung ang joke mo green, so hindi siya pwede sa YouTube, so baka mabash ka. So I apologize if, wala akong masyadong jokes na inaibabato. So comment kayo guys ng mga jokes na pwede nyo, ay gusto nyo ilagay ko dito para at least, so lagyan na lang natin ng credits. So for example, yung joke na to, galing kay So para at least ma-shoutout ko rin kayo dito sa channel ko, So yun. This is Engineer Mark of Engineer Prof PH. So in this video, bibigyan ko kayo ng 5 tips kung paano nyo mapasa yung calculus. So this is especially sa mga freshmen. So ano ba yung mga technique, sekreto, para hindi mo na i-retake yung calculus? Okay? So hindi mo na siya i-retake for the second time, one take lang, ipapasa mo na siya. So here is my 5 tips. So ang first step natin is of course to familiarize yung mga fundamental concept. Ano ba yun? Let's say, add ka ng fraction, laws of exponent, laws of logarithm, how to find your LCD, paano mag-add ng mga integers, negative times negative, positive, positive times negative, negative. You have here subtracting negative to a positive, di ba? So yung mga fundamental concept na yon, usually siya ang namimiss of some students. So akala nila sa calculus napakahirap dahil of course mahirap naman talaga yung calculus. I admit that because at first mahirap din para sa akin. But ito yung hindi nare-realize ng napakaraming estudyante. Saan tayo namamali when we are dealing sa solution natin sa calculus? Based on my experience, namamali ako sa simpleng grouping before. Simpleng parenthesis, simpleng pag-group, negative, negative, positive pag multiply, positive times negative, yun. Yung mga simpleng bagay na yun, hindi natin pwedeng ma-miss out yun. Okay? Yung mga fundamental concept na pinag-aaralan natin simula pa noong high school hanggang mag-college tayo, importante yung mga basics or fundamental. Next tip ko sa inyo. So second tip ko sa inyo guys. So as you know, kung hindi ka STEM or ibang strand or kahit na nga STEM, I have some experience with some students na kahit STEM, medyo nag-struggle pa rin. Bakit? There is no retention, especially sa algebra, trigonometry, and geometry. So ulit-ulit ko na siyang sinasabi on my previous videos that if you want to actually hindi ka mahirapan sa calculus, you need the fundamental concept of algebra, trigonometry, and geometry. Sa algebra, ang kailangan lang naman natin is how you manipulate equation. Okay? Pag linipat mo sa kabila, maging negative. So, balancing of, equation, transposing, finding x and y. So, yung mga simple concept na yon, kailangan natin yun sa calculus. Secondly, sa trigonometry. So, i-familiarize nyo lang yung mga simple or yung mga fundamental concepts. So, katawa, let's say, sine theta, if your theta is opposite, so sine theta is opposite over hypotenuse, so katawa. So, yung mga fundamental concept na yon, we should also familiarize that. So, i-master natin kahit yung mga simple or mga basic lang muna. Then, third, sa geometry, of course, kailangan natin yung mga figures, yung mga areas nila. So, kailangan natin i-familiarize yung mga bagay na yon. So, sa analytic geometry, for example, paano ba mag-graph ng line or paano ba mag-graph ng parabola. So, yung mga fundamental concept na yon is magiging importante siya when you are dealing with calculus. Okay? So, next. So, the third, of course, have a reference. Dapat merong libro, dapat merong kang, kahit hindi libro, soft copy, it will do. Kasi, connected to sa fourth tip ko. So, kung wala kang libro, how can you study? So, we need your review material. So, material. Kailangan natin ng mga materials. Then, next is yung execution. You need to execute. Practice ka ng solving problems. So, huwag kang magre-rely kasi
kahit ako din dati, I'm relying every time sa aking ibinibigay ng instructor ko. So, masyado tayong magiging dependent. So, if that is the case, mahihirapan tayo. Why? Because in the board exam, of course, solo kang magsosolve doon, solo kang mag-solve ng mga problems. So here, yung instructor, yung professor mo are there to guide you. Hindi sila yung parang i-spoon feed ka. So here, you need to actually, work things on your own. Paano mo ba siya nakuha? How to analyze this? So fourth step, importante, is you execute. Okay? So i-practice mo yung mga pinag-aralan mo. So practice, practice, and practice solving more problems. The more problems that you solve, the more you become proficient sa calculus. Okay? Then, yung last tip, of course, magdasal. Okay? So, ipag-pray natin, guys, na hindi tayo babagsak. So, sa prayer, importante, of course, yung ating tiwala sa sarili. As I always say, sabayan ng aral ang dasal. So, puro lang dasal, hindi yan i-grant ni Lord because you are not executing. So, you need to execute, okay? You need to work things out on your own. You need to believe in yourself. Kasi lahat kasi may mga pinanghihinaan ng loob because they think that hindi nila kaya because hindi sila STEM or ibang course yung ginawa nila or hindi sila marunong sa math. It doesn't matter, guys, kasi at first, lahat naman talaga nahihirapan. It's a matter of how you adjust and how you cope up to your environment, especially sa engineering. So sa engineering, lamang pa rin talaga kung masipag kang mag-aral. So sa engineering actually, hindi ka stress kung nag-aaral ka. Magiging stress ka kung hindi ka masyadong nag-aaral, hindi mo masyadong pinapractice because later on, you will actually, magiging mahirap sa'yo yung mga next subjects mo. So importante na dito pa lang, ma-build na natin yung foundation. So that's it, guys. I hope na nabigyan ko kayo ng idea kung paano pumasa sa calculus. The bottom line is, if you want to pass calculus, you need to actually familiarize yung mga subjects before niya. Kasi connected siya eh. So ako kasi nagturo ako ng calculus. Most of my students na nahihirapan is because of algebra, trigonometry, geometry, even, yung nalilito pa if you have your negative, yung mga factoring, di ba? Factoring techniques, importante yon sa calculus. Okay? The bottom line is you should learn first the fundamental basic concept of mathematics. Kasi sa calculus, may method lang tayong sinusunod, analysis of, mga formula, analysis of figures. Pero yung execution natin, more on algebra, trigonometry, and geometry. So, that's it. I hope na you pass your calculus. So, tiwala lang, guys. You need to believe in yourself that you can do it. Because you can. Kasi, it's a matter of, believing in yourself. Pag nagtitiwala kasi, guys, sa sarili mo, mas tataas yung chance or mabuboost yung confidence mo para magpatuloy. Okay? So, see you on my next video, guys. Ang next video natin, so tuloy-tuloy lang tayo. So, ito, pinahapyawan ko lang ng tips para at least maiba naman yung ating topic. So, on my next videos, you can actually, pwede kayong mag-suggest kung ano yung mga contents na pwede nating ilabas next time. So, see you guys. Stay safe, future engineers. God bless you all. Thank you for subscribing on this channel. So, kung hindi ka pa subscriber, guys, click mo lang yung subscribe button, notif bell para wala kang ma-miss na video. Thank you, guys.